kadriven, mga kamuta dyan. Kamusta kayo? So, in today's topic, actually, nakaantabay tayo sa mga daily episodic na mga pangyayari dito sa ABS-CBN issue o yung provisional franchise na ikinasaan ni House Speaker Alan Peter Cayetano netong kamakailan lang sa plenaryo sa unang pagdinig. At yun na nga, nalaman natin si Attorney Larry Gadon ay nag-apila. So, which is really good. And this time, hindi ko na actually napigilang magbigay ng reaction video dito. Pero, yung recent upload ng video ko regarding dun sa unang pagdinig at interview ni Cayetano kay Ted Filon, may mga impression at hunch na nangangamoy dilawan na, or yung mga the moves ba na bakit ikaw yung nagbigay ng initiative regarding passing the provisional franchise for ABS-CBN to be on air for the next 6 months. And dun pa sa observation nila Ipe at Idol Robin na bakit ang pinipresent lang yung pag-apologize ni Katigbak, ang President CEO ng ABS-CBN, at hindi na ipinakita yung mga kaso na kung bakit ang Pangulong Duterte may sama ng loob sa kanila. Pero that's not the whole case It's just the surface. Yung pinakamalala doon, yung kaso ng mga violations ng ABS-CBN as the conglomerate company, na they have violated several laws, and at the same time etong expired franchise nga nila na ipinipilit nilang mahilot o maikasama, mag-workout. And bukod pa doon, syempre, anong meron? Anong special nga? Bakit sa lahat ng mga batas o bill na dapat asikasuhin, katulad nung sinabi ni Mike Defensor regarding dun sa mga nurses and doctors that are here in the Philippines and they're wanting to go outside the country to earn some more money, much bigger, triple the earnings, ikasa yung pag-raise ng mga salary nila, so they won't have to go out of this country and serve the fellow Filipino citizens, since we're having this COVID-19 pandemic issues and mga cases na to. So this time actually ipapakita ko sa inyo yung kay Mike Abe of SMNI, and I'd like you to watch this. And once again, I'm your host Iron Man on your Daily Driven Show. Gobyerno at pribadong sektor, especially kung nakataya ang kapakanan at karapatan ng mga mamamayan. Kaya ko binabanggit ito kasi hanggang ngayon po ay hindi ka panipaniwala at hindi natin pwedeng matanggap. Nakaka-insulto ho kasi yung ginawa ng Kongreso. Sa totoo lang, alam po ninyo, ako po ay more or less mga 3 dekada na sa broadcast. Napakarami po ng mga broadcaster at himpilan ng radyo at telebisyon sa Pilipinas. Lahat po yan may mga prangkisa na ibinigay ng mga dating congressman, dating kongreso at kasalukuyang kongreso. Kaya po nakaka-insulto, bakit po ang dahilan ng pagbibigay ng prangkisa ng sa ABS-CBN na ginawa ni Speaker Cayetano at ng kanyang kaalyado doon sa Committee of the Whole, isa lang Ang sinasabi nila, dahil mayroong crisis, kailangan daw ang ABS-CBN sa pagbahatid ng mga balita sa ating bansa. Yun po yung nakaka-insulto. Para bang ang gusto nilang palabasin, pag walang ABS-CBN, wala nang malalamang balita ang taong bayan sa buong Pilipinas at sa labas ng bansa. Yan po yung malaking yung pagkakamali. Marami pong himpilan ng radyo at telebisyon, inuulit ko, na may mga prangkisa, may kakayanan, mas malaki ang pwersa na naghahatid ng mga balita. Kahit po dito sa SMNI,
Kung yung napapansin po, ang mga balita namin dito, hindi lang ho sa Luzon, hindi lang Visayas, Mindanao, sa buong mundo. Sa totoo lang, kami lang po ang merong ganyan. Yung ibang mga network, wala po silang mga reporter sa iba't ibang mga bansa. Ang SMNI po, may sarili kami mga reporter, nagdodoble-doble pa nga sa bawat bansa, sa buong sanlibutan. At inahatid namin ang mga balita sa Pilipinas at mga sa OFW. Ngayon sasabihin nyo, pag wala ang ABS-CBN, wala nang magiging kaalaman ng tao sa mga balita, kaya kailangan bigyan ng temporaryong prangkisa. Insulto po yan sa aming mga broadcaster at aming mga mamahayag. At lahat ng mamamahayag sa Pilipinas. Alam nyo, nandyan na, banggitin natin ang mga istasyon, may mga prangkisa po at legal yan. Nandyan ang GMA7, nandyan ang CNN, nandyan po ang Channel 5, nandyan ang government station na pag-aari ng lahat ng Pilipino, Channel 4 at ng lahat ng mga istasyon nila. Nandito nga po ang SMNI, nandyan ang Manila Broadcasting Company. Marami po hong mga istasyon ng radyo na nationwide din ang mga broadcast at television. Anong tingin ng mga congressman dito? Hindi ito nakakatulong? Hindi ito nakapagbibigay ng mga impormasyon sa buong Pilipinas? Dahil ang sinasabi nyo, kailangan bigyan ng provisionary franchise ang ABS-CBN dahil may crisis? Well, paano na po yung mga hindi ho nasasagot na mga issue? Di ba? Bakit mo bibigyan ng provisional franchise ang isang istasyong hindi may paliwanag ang mga alleged violation kung paano napunta sa kanila? Sino ang tunay na may-ari ng ABS-CBN mula pa noong 1986 after People Power? After matanggal si Marcos, mabalik ang People Power o ilagay si dating Pangulong Cory Aquino? Yung mga binabayarang buwis, sino ang mga stockholder nito? Ang dami pong mga lehitimong issue. Ngayon, ang sinasabi po ng speaker, kaya nga ginawang provisionary lang daw po, ay dahil bibigyan ng daan yung investigasyon muna. At kung talagang meron pong problemang ang ABS-CBN. Alam niyo yung bang 6 na taon, mula po ng 2014 until now, hindi pa ba sapat yun na inyong ibinigay na panahon sa ABS-CBN para magpaliwanag sa gusto nyo malaman kung ano ito mga maaaring violation nila sa ilalim ng prangkisang ibinigay ng Estado sa kanila? 6 na taon? Hindi pa kayo nakontento? Hindi pa kayo nagkulang pa sa inyo yon? Ngayon, bibigyan nyo ng 6 na buwan na prangkisa para daw bigyan ng pagkakataon ang continuous na investigasyon? Ay paano kung napatunayan nyo na may mga violation? Ano nang mangyayari doon sa prangkisang ibinigay nyo? Kung may violation, pinayagan nyo mag-broadcast? Aba, hindi po maganda yan. Maliwanag na maliwanag po na nagiging one-sided ang ating ilang mga kongresista at mga senador. Kasi mga senador kasama na rito. Dahil meron din silang pinirmahan doon na 13 mga senador. Provisionary franchise din ho ang gusto nila. Majority ng mga senador pumapabor na rin. So kayo mga congressman ng mga senador, pasintabi na po sa inyo, kayo po ay kinatawan ng bayan, ng taong bayan. Hindi ibig sabihin ng lahat ng sinasabi nyo gusto ng inyong mga kinakatawan. Nagkonsulta ba kayo sa taong bayan, sa inyong mga distrito, na ganyan ang inyong pananaw? Bigyan ng provisionary prangkisa ang ABS-CBN dahil mayroong crisis sa paghahatid ng impormasyon? Wala pong crisis sa paghahatid ng impormasyon. Kahit wala sila, makakarating sa taong bayan ang mga nangyayari. Katulad ng sinabi ko, napakarami pong mga network. Hindi lang po mga broadcaster. Marami pong samahan ng mga mamahayag. Nandyan ang National Press Club. Nandyan po yung grupo namin ng Liga ng mga Broadcaster sa Pilipinas. Nandyan po ang mga samahan ng mga sumusulat ng mga balita sa mga pahayagan. Halos nationwide lahat yan. Ano sinasabi niyo na ABS-CBN lang nakakapaghatid ng impormasyon sa kasulok-sulukan ng bansa? Kaya kailangan bigyan ng temporary prangkisa kahit na merong unsolved case. Tulad ng mga pagdududa kung sino ang may-ari nito, Pilipino ba o Amerikano ito. Di ba? Mr. Speaker, kaibigan kita, Mr. Alan Peter Cayetano, ano hong nangyayari sa buhay mo? Araw-araw nag-iibang statement mo. Nung isang araw, sabi mo, dadaan sa butas ng karayom. Aba, after 24 hours, dumaan sa butas ng banga eh. Dumaan sa butas ng drum eh. Nasaan yung karayom na sinasabi mo? Nagtatanong lang, kilala kita ng personal, Mr. Speaker, pero huwag mong insultuhin ang katulad kong broadcaster sa matagal ng panahon. Pinaninindigan po namin ang aming responsibilidad dahil binigyan nyo kami ng prangkisa. Katulad po ng SMNI. Meron kaming 25 years franchise. Ibinigay po ninyo yan, kaya ginagawa namin ang trabaho. Ngayon, binigyan nyo kami ng prangkisa. Sasabi, ang dating parang hindi kami nakakatulong dahil ABS-CBN lang ang kilala nyo. Anong meron dyan? Something wrong, Mr. Speaker. Naalala ko tuloy sinasabi ni Jason sa,
Magkano ang usapan ito? Nabasa ba niyo sinabi ni Jason Sa? Magkano, Mr. Cayetano? Wow! Siya ang may sabi no, sinasabi ko lang sa inyo. Marami po nagdududa ng ganon. Mga kongresista at mga senador, huwag kayong masyadong pahalata. Ang programa ng Pangulong Duterte from day 1, 2016, pagbabago, laban sa korupsyon. Nasaan ka na ngayon? Sumasama pa ba kayo sa kampanya ng Pangulo? Kasama pa ba kayo sa laban sa korupsyon? Kasama pa ba kayo sa tunay na pagbabago na gusto ni Pangulong Duterte dahil ang gusto ng taong bayan? Tinatanong ko lang po yan. Kasi habang papalapit po ang panahon, tumatakbo ang panahon, parang naiiba na ang landas ng mga iba na kunwari kayo'y kasama from day one. Bakit po ngayon iba na? Pagbabago ba yun na meron kayong kinikilingan? Pagbabago ba yan na iisang istasyon ng inyong tinitingnan? Pagbabago ba yan na taliwas sa gusto ng Pangulo? Sa atin hong lipunan na tayo po'y umunlad at magkaisa? Bakit po ganon? Mr. Speaker, katanungan lang po ito. Pakisagot po nito. Huwag kayong mamili ng network, huwag kayong mamili ng istasyon. Nagbigay kayo ng prangkisa sa maraming network sa Pilipinas. Bakit kayo merong kinikilingan? Bakit kayo merong masyadong nilalapitan? Anong meron dyan? Inuulit ko ang tanong. Anong meron dyan? Ha? Anong utang na loob meron kayo sa kanila? Ano namang obligasyon ninyo sa kanila? Bakit kayo parang takot na takot sa ABS-CBN? Mga mambabatas. Alam nyo, ito yung nakakalungkot talagang minadali Alam nyo kasi, June 5, recess na ho ang Kongreso. Alam nila, pag nag-recess ang Kongreso, babalik sila sa July 26. Today, yun po yung SONA, State of the Nation Address ng Pangulo. After SONA, ang i-discuss na po dyan, yung proposed budget ng Malacanang for 2021. So wala na ho talagang pag-uusapang iba kung hindi budget. So kaya nila minamadali ito ngayon, binigyan ng provisionary franchise ang ABS-CBN, ngayong sila may panahon pa. Isiningit nila sa totoo lang. Napakarami po ng mga panukalang batas na naiipit. Nandyan po yung proposed Department of Water, Department of OFW. Apat po yung mga departamentong gustong buuin dyan na bago O hindi nyo ginagalaw. Ganun bang kahalaga ang panukalang batas? Na para sa ABS-CBN, ipinal nyo ang proposed bill ng alas 2:25 ng hapon bago dumating ang alas 6 ng gabi, tapos na sa second reading? Samantalang napakarami pong mga nakapending na mga panukalang batas doon sa index ng Kongreso na ipinal ng iba-ibang mga congressman, hindi nyo ginagalaw. Diba? Di ba napaka-espesyal? Mr. Speaker, napaka-espesyal ng ginawa mo, pabor sa isang network. Kayo po ay kinatawan ng taong bayan, hindi kayo kinatawan ng ABS-CBN. Kayo po ay kinatawan ng bawat distrito sa buong Pilipinas, hindi kinatawan ng isang network. Ang tanong ulit, bakit ba kayo takot na takot? Ito ba in aid of legislation? Ito ba ay in aid of re-election? Dahil malapit na ho ang 2022. Yan lang po ang ating mga tanong. Nagmamadali kayo dahil mag-recess na. Kaya gusto nyo ibigay ang ganitong sitwasyon. Huwag kayong magpalusot dahil hindi makakalusot sa taong bayan. Ang mga Pilipino ngayon matatalino, lalo ngayon sa social media, putok na putok ho ang mga usapang katulad dito. Yan po yung ating mga pahayag tungkol sa isyong ito. Bahala na po kayo. Salamat sa mga nakakaintindi. Doon sa mga hindi, salamat na rin. Ang mahalaga ay na ilalabas po natin ang ating kaalaman na naaayon sa ating paniniwala at mga batas at umiiral at pagbabagong isinusulong ni Pangulong Duterte na sinusuportahan natin.